Hey! Magandang gabi sa inyo lahat mga ka-BTP at welcome sa panibago nating live stream. At siyempre, ah welcome sa ating another live stream dito sa BTP kasi nga matagal tayong hindi nakapag-live dito, no? And ayun, so pag-usapan natin itong ginawa ni Abit Garcia na pag pag-guarantor dito sa mga foreigners, 41 foreigners na ginarantor niya para makalaya pansamantala. Diba? So ano sa tingin niyo guys? Tama ba 'to? Tama ba na gawin niya 'to na diba, sponsoran niya? Tapos may nabanggit kasi ako dun sa isang ano ko na parang ginagawa nila is pinoprotektahan nila yung mga ganitong klase ng illegal na gawain dito sa illegal na gawain dito sa ating probinsya, no? Hindi ko naman sinabing pinoprotektahan nila, nagtatanong lang naman ako. 'Di ba? Pero dito, tingnan natin kung totoo ba, 'di ba? Na protector sila nitong di umano pogo dito sa Bagak, Bataan. Alright? So, basahin natin 'to. Basahin natin 'tong article na 'to na pinasa sa atin ng isang netizen. Sabi dito, the Bureau of Immigration has ordered the temporary release of 41 foreign workers of the raided Central 1 in Bataan with the help of Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, who acted as a guarantor for the release of the recognizance. Recognizance, tama ba yung ano ko? Correct me if I'm wrong, May nag-text eh. Ayan. So, ito na nga. Tama ba, guys? Tama ba, mga kababayan, na mag-guarantor siya sa mga workers na to? Tapos, pag nasabi natin na naitanong natin na protector ba sila ng mga illegal dito, magagalit. Kasi, ang tanong ko dito is, dito ba sa 41 na to, na na ginarantoran niya, di ba? Na ginarantoran niya para pansamantalang makalaya, kasama ba dito yung pugante na taga-Indonesia? Kasama ba? Oh, di ba? Wanted sa Indonesia na parang tumakas. So, tumakas. At dito nagtago sa Central 1 in Bataan. Okay? So tuloy natin. The BI released 41 foreigners on recognizance in a memorandum dated November 7, which means they are granted provisional liberty without paying bail. O wala pang bail. Kasi nga, ginarantoran niya. Ginarantoran niya. Grabe. Ako, hindi ako pabor dito. Ba't di niya hayaang nakakulong hanggat iniimbestigahan? Diba? May nagutos ba sa kanya? Meron bang nasa likod nito na inutusan siya na, kung gabit, garantoran mo muna yung mga bata natin para makalaya pansamantala. Ganun ba yun? Tatanong lang tayo. Dito po, hindi tayo para manira. Nag-criticize lang po tayo. At palagi ko sinasabi sa inyo na issue tayo, hindi tao. Okay. Ngayon, the 41 foreigners were apprehended during the raid on Central 1 in Bataan on suspicions that it was running a scam hub. Suspicions. Garcia acted as a guarantor according to the memorandum, or a person who commits to some degree of accountability should the foreigners violate the condition of their release. According to the BI memorandum, the 41 foreigners are allegedly indigents and or do not have the facility to post a bond for their provisional liberty. Hindi ba sumasahod tong mga to?
O, akala ko ba ano legal 'yan? Bakit parang walang pera na pang-bail, 'di ba? Ba't walang pera na pang-bail, mga kababayan, 'di ba? So, ayun na nga, paano na 'to? Wait lang, Oh my gosh. So, paano na? Eh, sinasabi nila legal daw na parang legal daw 'to, yung mga 'to, 'di ba? Tapos ba't walang pera? Bakit sila indigent? Bakit sila walang pang-bond or pang-bail, 'di ba? Kailangan panggaranturan talaga ni Abit Garcia itong mga 'to. Sa tingin niyo guys, sa tingin ninyo, tama ba 'tong ginawa ni Abit Garcia? Nagaranturan niya para pansamantalang makalaya itong mga 41 foreigners na ito. At sa pang tanong natin dito, kasama ba diyan yung pugante na taga Indonesia? Kasama ba sa 41 na 'yan, yung pugante na 'yan? Okay, so tapusin natin 'to dito. Ngayon, magkakaroon na po ng hearing sa sa HOR o House of Representative itong nangyaring raid na ito. Magkakaroon na ng hearing. Okay? Ang tingin ko, ang nagpa-hearing dito si Abit Garcia kasi meron siyang privileged speech dito na ipapanood ko sa inyo. Panoorin natin para naman yun natin kung siya ba we had the audacity, parang ang lakas talaga ng loob na sila pa yung magpapa-hearing. Diba? Ay, yan. Medyo, natin yung speed para para mabilis tayo. Thank you, Majority Floor Leader. Sa ating mga kasama dito ngayon sa plenaryo, magandang hapon po sa ating lahat. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I rise today to speak on an issue that deeply concerns the welfare of the people I represent and the dignity of our labor force and invest. The welfare of our labor force or the dignity of our labor force in Bataan. Okay? Dignity. Dignity and ano daw? Yung sympathy niya nandun sa mga manggagawa, di ba? Diyan sila nakapokus sa mga manggagawa, hindi doon sa issue na may mga illegals diyan. Diba? Pero siyempre itatanggi nila yan. Ngayon ganito, dignity ba? Dignity ba ng mga manggagawa? Kasi ang daming, Congressman Abet FYI ang daming problema ng mga manggagawa. Hindi lang yan. Parang yan lang yung ina-actionan ninyo. Kasi ang daming problema dito sa AFAB. Diba? Ang daming problema rito ng mga manggagawa na walang pumapansin. Pero bakit yan pinansin ninyo? Yan ang tanong. Diba? Bakit yan pinansin ninyo? Tuloy natin. Investors in Bataan. Recent events involving Central One Bataan PH Inc. or Central One, a duly area of the Freeport area of Bataan registered locator doing business as a BPO company for IT, technical support to online gaming companies located outside the country have exposed serious lapses and, quite frankly, Mr. Speaker, an alarming disregard for due process by our law enforcement agencies. In the name of justice, we cannot allow any institution to act with a heavy hand and bring distress upon our law-abiding citizens without a thorough and cautious. Parang ang plastic, no? Law-abiding. Sorry guys, pero napaplastikan ako dun sa law-abiding. Law-abiding citizen. Diba? Napaplastikan ako dun. So, ganun ka-righteous. And, kung sinasabi niya itong mga nagtatrabaho dito, sa BP yung sinasabi niya is law-abiding. So, ibig sabihin siya, law-abiding din. Talaga ba? Talaga ba?
Kung Abet. So, tuloy natin. Approach. Last October 31, 2024, employees of Central One found themselves in the midst of a raid that quickly turned into a nightmare. A combined team from the Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK, and the Criminal Investigation Detection Group, CIDG, Armed Forces of the Philippines, and PNP Region 3 served a search warrant issued by a court in Malolos, Bulacan, on allegations of human trafficking. The warrant allowed for the confiscation of all items connected to the alleged crime. And the operation began around 3 p.m. What unfolded next was an ordeal that defies the principles of humane treatment and due process. As the implementing team began their search, all employees, both Filipino and foreign, were forcibly detained and held in various areas and denied their freedom to move or even use their cell phones, despite the fact that no evidence was gathered during the search on the alleged. Sabi niya walang evidence. Mamaya papakita natin ha. Mamaya wala daw ebidensya doon sa sinasabi na illegal activities doon sa loob ng BPO na sinasabi niya. Wala. Mamaya ipapakita natin yung video kung wala nga ba talagang illegal doon sa sinasabi niyang BPO. Tsaka yung forcibly na dinetain. May ganun ba? Of course, lahat yan, i-detain muna. Kasi raid yan eh. Diba? I-detain muna yan, then pakakawala after investigation. Diba? Ito guys ha, hindi ko naman sa akin lang to, no? Parang napaka-deceiving nung statement. Diba? Parang ewan, basta parang deceiving. Kasi nakapokus lang sa dito sa mga workers. Diba? At binanggit niya rin naman yung issue na illegal, but more on, ang focus niya ay doon sa mga workers. Bakit? Kasi marami nga namang ng trabaho. So para sa akin naman, dahil nga hindi naman kasalanan ng PAOK na mawalan ng trabaho yung mga yan. Kasi nga, diba? Sabi nga nila may illegal, kasalanan ba nila na mawalan ng trabaho yung mga yan? O ngayon, dahil walang trabaho yung mga yan, gawan ninyo ng paraan kung paano ninyo matutulungan itong mga ito. Hindi lang ayuda. Diba? Mas magpapahiring ka, well, pabor yan. Yan ang gusto ko dyan. Gusto ko to. Na magkaroon ng hearing. Bakit? Para lumabas na lahat. Baka sakali na lahat lumabas na. Lahat ng katotohanan dito sa Bataan, sa mga, may mga, dito sa Maribeles na meron daw eh. Diba? Dito sa Maribeles meron daw eh. I don't know kung saan ha. Patuloy natin. Human trafficking. They were ordered to keep their hands above their heads. Most of them were even ordered to lie face down on their stomach. For the Filipino workers, initial threats of detention were made, although they were eventually released, but only after an exhaustive hours of profiling and harassment. The raiding team falsely claimed to be rescuing the employees. That's allegation, harassment. Allegation yan, yung harassment. Well, ako, naniniwala ako dito, hindi papatalo ang PAOK dito. Diba? Hindi papatalo PAOK dito. Tuloy natin. Which contradicts the employees' clear statement that they need no rescuing at all. Now, with the video evidence, it is clear that the employees were seeking to be rescued from the PAOK itself because of the latter's abusive conduct. For the foreign workers, the ordeal was even more harrowing. They were labeled undesirable aliens despite possessing necessary papers such as alien employment permits and investors' visa. Director Winston Casio, spokesperson of PAOK, leading the operation, insisted on their detention, claiming that their work at Central One was illegal due to the fact that they are working in an establishment which has not secured secondary permit from PAGCOR, a claim that has no sufficient legal basis and unsupported by any specific
criminal law. Oh. Sabi niya, walang basis ha. Walang basis. Mamaya makikita natin kung walang basis. Okay? 42 foreign nationals were detained by the PAOK despite the absence of grounds to detain them. If their case is for being undesirable aliens, then the arrest should have been carried out by the Bureau of Immigration, officer armed with a mission order. However, the search was conducted in absence of BI officers, making the illegality of the arrest more obvious. Throughout this traumatic ordeal, Central One's legal representative repeatedly explained that the company was legally operating as a BPO under a license from the Authority of the Freeport Area of Bataan, or AFAB, and did not require a secondary permit from PAGCOR, as there were no POGO operations involved. Nonetheless, Sabi niya, there were no POGO operation. Wala daw operation Oh. Di ba? Basta ako, pakiramdam ko dito, napaka-deceiving ng statement. Okay? the pleas of Central One's representatives fell on deaf ears as Director Casio and other officers of the raiding team simply maintained that they were just acting as on orders of the Executive Secretary. For every point raised by the legal representative of Central One, Director Casio would just end up saying that they were just acting on orders of the Executive Secretary. Mr. Speaker, sana hindi po niname drop ni Director Casio ang pangalan ni Executive Secretary dahil kilala ko po si Executive Secretary na isang mabait na tao. At bilang Justice, dating Justice ng Supreme Court at Chief Justice pa man din, alam niya ang karapatan ng mamamayan na dapat respetuhin ng otoridad. Sigurado kong hindi niya kukonsintihin ang mga pinagagawang pang-aabuso ng mga operatiba sa aming kababayan sa lalawigan ng Bataan. The raiding team also proceeded with the detention of the foreigners. The search was... Executive Secretary, yan ba si Cruz? Di ba siya yun? Or Undersecretary? It's not only chaotic, but marred by reports of pilferage. The foreign national claimed millions of pesos were seized, and high-end phones, designer shoes, bags, and watches were missing. It was also claimed that more than 100 million pesos, which is supposed to be payment for the salaries of the workers, payment for contractors and suppliers. Di ba? Masyadong sensationalize yung situation. Hindi ko lang masyado sensationalized eh. Pasahod doon, yung 100 million daw pang pasahod yun. Well, sabihin na natin totoo yan. Kaya lang, kailangan nilang kunin yun as evidence. Diba? Kailangan nilang kumuha ng mga iba pang evidences na magpapatunay na yan ay merong pogo dyan sa may illegal activities na sinasabi niyong BPO. So sabi niya kanina, wala talaga. Wala daw basis. Okay? Wala daw basis Also went missing. What is truly disturbing are some videos that I have seen showing that during the search and arrest, Director Casio publicly humiliated a Filipino worker. Humiliated daw yung Filipino worker, parang binuli. Okay? Binuli daw yung worker. Pero hindi niya sinabi rito bakit ginawa ni Casio doon sa tao yung sinasabi niya. Na humiliate yung tao. Okay? Pero yan, na-content na natin yan doon sa kabilang page natin, sa Maribeles Unity page, no? Kung bakit ginawa ni Casio yung pananampal. Pero, mali pa rin naman talaga yon. Mali pa rin yon. Alright? Mali pa rin yung ginawa ni Casio. Kaya lang, siyempre, tao yun eh. Diba? Pero mali pa rin na pinapili niya kung kakasuhan o sasampalin na lang. So may mali pa rin naman. Kaya lang, sana maging fair tayo dito. Alright? Ano bang ginawa? Nag-dirty finger daw, pinagmumura si Casio. Pinagmumura lahat ng operatiba na nandun sa loob. O, sinong nauna? Sinong unang nag-humiliate? Diba? Stripping him pero sana kasi kinasuhan na lang ni Casio of his dignity in front of many onlookers.
Despite showing no sign of aggression, he was met with the officers' hostility, violently pulled and shoved into the clinic room, as you will see in this video, Mr. Speaker, ladies and gentlemen. Ayan, ikaw halimbawa, ikaw yung tao, ikaw si Casio. Gagawin mo yan nang wala kang dahilan? Gagawin mo yan nang walang dahilan? Diba? Kasi pinakita niya, sinaktan lang. O, ano ba ginawa? Sinipa ba? Pero pang sinampal, diba? Meron yung sinampal. So, bakit nga ginawa ni Casio yan? Eh, minura daw sila eh. Nag-dirty finger pa daw eh. Itong Pilipino na to eh. Diba? Pero mali yung ginawa ni Casio dyan. Sana kinasuhan na lang niya. Kaya lang, we're just being fair here. Okay? Kunin natin yung paresong side. Hindi yung papakita mo yung video na pinapasama mo si Casio. Diba? Nakita mo yung ginawa ni Casio, pero yung ginawa ng tao na yan, hindi mo nakita. Okay, so, tapusin muna natin dito kasi medyo mahaba to. Kulang 1 oras tong video na to. No? Siguro ituloy na natin sa ibang araw. And, hintayin na lang natin yung hearing. Okay, magkaka-hearing, baka bukas or sa makalawa. Hintayin natin yung hearing, yun ang excited eh. Exciting yung hearing. No, kasi baka doon maglabasan na lahat eh ng mga illegals dito sa ating bayan, no? Yung mga patulo, yan, yung mga langis. Diba? Diba meron tayong finiture dati na ng mga langis na smuggling, na tonelada, large scale. So, tapos natin dito, panoorin natin ngayon, i-debunk natin yung sinabi niya na wala daw basis, na wala daw ebidensya na merong illegal activities doon sa sinasabi niyang BPO. Doon sa BPO Kuno. So, panoorin natin tong video. Wait lang Tandaan nyo guys wala daw illegal activities doon sa loob ng BPO na yan. Wala daw wala. O, panoorin natin to. Ay, mali. Mali. Okay. To. Nabisto po sa sinalakay na BPO sa Bataan ang Nabisto raw. operasyon ng illegal na gambling platform na banned na o ipinagbabawal na sa maraming bansa dahil umano sa crypto scam. Nahuli rin doon ang isang Indonesian na wanted umano dahil sa panloloko. Doon pa yung Indonesian eh. Kaya, tanong ko nga kanina, doon ba sa 41 na ginarantoran niya, kasama ba doon yung itong wanted na Indonesian na to? Saksi, si Salima Refran. Sa 2 ektaryang bahagi ng bundok sa pagitan ng Balanga at Bagak Bataan, 7 gusali ang nakatayo. Ito ang Central 1 Bataan, nakarehistro bilang Business Process Outsourcing o BPO company na may 1,500 empleyado na nagsisilbing service support sa mga kliyente abroad. Pero sa paghalugog ng mga otoridad sa compound, tumambad sa kanila ang iba't ibang illegal gambling platform. Dito kasi sinasabi nila na nagkaroon na raw sila ng inspection. Yung local government natin, yung mayor dyan sa Bagak, nagkaroon na rin ng inspection, wala daw silang nakita. Talaga, alam nyo, sa totoo lang, wala talaga akong makikita. Ang tanong, in-inspect nyo ba talaga? Bakit magkaroon ng ganito? Pangunahing dito ang Winbox. It's a gambling app, gambling platform na banned sa maraming bansa because it is a hub for cryptocurrency scamming. May cryptocurrency scamming. Sabi ni Abit kanina, wala. Kaya sabi ko kanina, napaka-deceiving nung statement ni Abit Garcia doon sa plenaryo, doon sa SOR, no? Sa Home of Representative. Napaka-deceiving. Kita nyo, ito, mga ebidensya. Pasok ito sa factor, hindi rin nila ng Pilipinas na palaro sila. Isang buong dibisyon ang naka-assign sa Winbox. Isa ito dun sa mga workstation dito sa Winbox Atas Office. Bukod dito sa computer kung saan nga mamamonitor mo yung mga pumapasok na mga transaksyon. Marami rin mga cellphone dito. Ang mga cellphone na ito. Di ba lahat ng ni-raid na Pogo, ganyan ang style?
Maraming cellphone, maraming computer. Goodness. O, tingnan nyo kung gaano kalaking pumapasok na pera dito, ha. BPO to, ha. BPO. Tandaan nyo, ha. Sabi ni Abet Garcia, BPO ito. Oh. Ginagamit para makausap yung mga big gambling players. Hindi biro ang mga halagang pumapasok. That's 2.6 million. Ah, Ang dami. BPO yan, ha. Pero ang dami pumapasok na pera. Oh. So sa nakikita nating amount dito, we could be talking of billions of pesos. Billion of pesos, BPO. O, nasaan ngayon sinasabi mo, Abet Garcia, na walang basihan? Yung pag-raid ng PAOK. Tanga ba ang PAOK? Labas na lang susugod dyan sa BPO na yan na sinasabi mo para lang sa wala. Diba? O, well, maganda na magka-hearing talaga to. Ikaw pa talaga nagpa-hearing, ha? The audacity. The audacity of Abet Garcia. Tuloy. Worth of bets at any given week. They're operating a back-end support Si Tori na to. Tapos ka rito. Si Tori yan. operations Idol. sa businesses. They don't know what businesses they are supporting. Do you know that they are offering cryptocurrency services? Hindi rin alam. Ngayon pa lang sa ating mga initial na pagtingin. So nakikita natin na we will have a very airtight case against to sa mga suspects natin. Ininspeksyon na ang BPO ng Kapitolyo ng Bataan, munisipyo ng Bagak at ang AFAB. O yan, ininspect daw. Ininspect ng AFAB, ng Kapitolyo ng Bataan, ng munisipyo ng Bagak. O ano nang nangyari? O Authority of the Freeport of Bataan. Pero wala umano silang nakitang Wala irregularidad daw nakitang irregularidad. Hindi nyo naman tinignan kasi. O baka naman bulag-bulagan kayo. noon. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang kanilang panig. Wala, hindi magbibigyan ng panig yan. Ang pagtatago sa mga BPO ng mga POGO o scam hubs, pinangangambahan na ng PAOK dahil sa napipintong total POGO ban. BPO ang ginagamit nila pero cover lang yun. Hindi ako nagsabi niyan, ha? BPO ang gamit nyo pero cover lang yon. Diba? Nagtatago kayo sa pangalang BPO pero POGO daw ito. Sabi ni Yusek Cruz. Actually, yung ginagawa rin nila puro illegal din. Halos 700 Puro illegal. Di ba? Tapos mag-state ka ng ganun sa SOR. Di ba? Abet ko naman. I think hindi mo maloloko ang home of representative dito unless kung kakampihan ka nila. Okay? Pero ang Pangulo kasi nagbigay ng direktiba na bawal yung mga ganito. Di ba? Total ban na yung mga ganito. Pilipino ang prinoseso para sa nalalaman nila sa operasyon ng BPO. 42 dayuhan naman ang isa sa ilalim sa immigration profiling. Samantala, kasama So 42, 41 yung pinakawalan dahil ginarantor ni Abet. Naiwan kaya itong pugante na to? Hindi kasama dun sa ginarantoran. O baka na-extradite na sa Indonesia. Wala pang update eh. sa mga nahuli kahapon, ang Baka may update kayo guys, no? Paki-message naman dito sa page. isang Indonesian team leader na ayon sa PAOK ay wanted umano sa Indonesia dahil umano sa scamming activities. Sabi ng PAOK, kasama siya sa mga nagmamanipula umano ng mga laro sa gambling platform. Walang illegal may illegal alien nga dyan eh. Nagtatago yung pugante. Walang illegal Abet Abet Garcia! Walang illegal Alright, yun lang naman ang mga ka-BTP. At yun. Ang tanong ko dito is, bakit kailangan niya i-garantor? Okay? So sana, lumabas ito lahat sa hearing. Okay? So sana, pag nagkaroon na ng hearing, lumabas lahat ng illegal dito sa Bataan. Alright? Sana lahat magkaroon ng investigation. Lahat, pati yung GICC rito, sabi kasi, ano raw yan sinasabi lang nila, sabi daw Pogo din daw yan yung GICC dito sa Mariveles. So bukod dyan, meron pa ba? At may balita nga po ako sa Limay, meron ding mga nagbaba daw ng mga computers ng mga Chinese, mga Chinese daw, di umano, doon sa Limay. So hindi ko lang alam kung ano po yon. Kasi
sabi ko, i-validate nila kung ano yon. No, bago natin bigyan ng reaction. Kasi unang-una, wala naman tayong ebidensya na may video na yun may mga illegal na activities doon sa mga binabang computers. Okay? So hanggang dito lang po tayo, no, guys, at sana mamulat tayo sa katotohanan, no. And shoutout nga pala kay Madam Beth Santos ng Pilar. Yan ang governor ko. Tatakbong governor. And kay Jonah Santos. Okay? Shoutout sa inyo dyan, mag-ina. Yan, at siyempre muli, sa magandang gabi sa inyo lahat. At siyempre, huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay. Piliin natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye.